Ang 5 taong gulang na batang babae na ito ay talagang kakaiba. Habang ang ibang mga bata ay ibinigay ang kanilang mga sombrero sa guro, si Siwoo naman ay ibinigay ang kanyang sombrero sa maltong batang lalaki. Lahat, maging ang guro, ay natakot sa mga kakaibang kilos ni Siwoo. Hanggang ngayon, habang naglalakad sa kalsada, isang albularyo ang nagsabing si Siwoo ay isang espesyal na bata. Napansin ng mga magulang ni Siwoo na tila hindi matino ang pag-iisip ng albularyong iyon kaya't agad nilang kinuha si Siwoo. Tunay nga, tama ang sinabi ng albularyo. May isang multo na palaging nasa tabi ni Siwoo, ngunit hindi ito nagnanais na saktan siya. Ang multong ito, na nagngangalang Yuri, ay ang tunay na ina ni Siwoo. Aksidenteng nahulog ni Siwoo ang tasa sa sahig na nagdulot ng pagtapon ng tubig sa paligid. Pinulot niya ang plug at diretsyong naglakad patungo sa outlet, kaya't muntik na siyang ma-electrocute. Sumigaw si Yuri na tumigil siya, at dahil dito, lumagpas ang kamay ni Yuri sa katawan ni Siwoo. Sa kabutihang palad, napigilan siya ng madrosta sa tamang oras. Lumabas na matagal nang naging multo ang tunay na ina ni Siwoo, hindi kayang bitiwan ni Yuri ang kanyang tunay na anak, kaya't palagi siyang nasa tabi ng bata. Inabot ni Yuri ang kanyang kamay upang protektahan si Siwoo mula sa araw, subalit walang naging epekto ito. Sa kabila nito, hindi nawala ng pag-asa si Yuri, tuwing nakikita niya ang kanyang anak araw-araw, siya ay nasisiyahan. Sa gabi, muling bumabalik si Yuri sa kanyang mga abuo, at siya'y naglalakad ng magaan na para bang may kinatatakutan. Biglang inabutan ng albularyo si Yuri sa likod at hinawakan ang kanyang leeg. Ang albularyong ito ang naatasang magdala sa mga naapi na kaluluwa patungo sa reinkarnasyon, subalit dahil sa kanyang palabirang personalidad ay madalas siyang nabibigo sa mga utos ng mga Diyos. Dahil dito, dumarami ang mga multo na hindi natutupad ang kanilang mga kahilingan at tumatangging umalis, isa na dito si Yuri. Ngayon ang anibersaryo ng pagkamatay ni Yuri. Nagdala ang kanyang mga magulang ng pagkain para gamitin sa pagsusunog ng insenso para sa kanya. Pinunasan ng kanyang ama ang larawan ng alaala at umiyak sa sobrang lungkot habang ang kanyang ina naman ay nagpakitang matatag. Sinabi ng ina ni Yuri sa kanyang ama na huwag nang umiyak, pagkatapos, pumasok siya sa banyo at ginamit ang ingay ng tumatakbong tubig upang takpan ang kanyang pagiyak. Nang makita ni Yuri ang kanyang ina sa ganitong matinding sakit, siya rin ay lubos na nalungkot nang sila'y umalis. Sinabi ng nakababatang kapatid na si Yeonji na dapat nilang tawagan ang bayaw upang samahan sila sa anibersaryo ng pagkamatay, subalit hindi pumayag ang ina dahil sinabi niyang nag-asawa na muli ito. Ang tinutukoy nila ay ang isang doktor na nagngangalang Kung Hua. Isang araw bago ang anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang dating asawa, patuloy pa rin si Kung Hua sa pagbibiro kasama ang kanyang mga kasamahan. Nagtawanan at nagkwentuhan sila ng masaya pauwi galing sa trabaho, sumayaw si Kung Hua sa tugtugin at buong pusong tinamasa ang buhay, tila nakalimutan na niya ang kanyang dating asawa noon pa man. Nagkaibig agad sina Kung Hua at Yuri sa pamamagitan ng pagpapakilala ng isang kaibigan. Matapos ang 4 na taon ng matinding pag-iibigan, bumalik sila sa bar kung saan nila unang nagtagpo. Noon, may palaro ng football at doon rin nila inischedule ang kanilang kasunduan sa pagtatalaga, at tila lahat ng naruroon ay sumuporta sa kanilang pagmamahalan. Naging mag-asawa sila agad, ngunit hindi inaasahan ng marami na ang kanilang tadhana ay tatagal lamang ng 9 na taon. Ito ang huling pagkakataon na ipinadala ni Yuri si Kung Hua papasok sa trabaho. Noon, habang tinatapos ni Yuri ang kanyang tungkulin sa pagbebenta at abala na rin ang kanyang namamabuting tiyan, biglang may tumakbo sa kabilang daan. Agad na ipinihinto ng driver ang sasakyan sa pamamagitan ng pagliko ng manibela upang iwasan ang taong iyon, ngunit tumakbo ang kotse palapit kay Yuri. Agad iniwas ni Yuri ang kanyang katawan upang protektahan ang bata sa kanyang tiyan, at siya'y nadapa sa kalsada, parehong natakot at bumubulong habang pilit ililigtas ang kanyang anak. Noong panahong iyon, may isang pasyenteng nasa kritikal na kondisyon sa ospital. Hindi pinansin ni Kung Hua ang pagtutol ng propesor at determinado siyang magsagawa ng operasyon upang iligtas ang pasyente. Ayaw niyang maabala pa ng propesor kaya't hiniling niya sa iba na ihangap ang telepono. Sa pagkakataong iyon, umabot ng balita ukol sa aksidente ni Yuri sa propesor, kaya't agad niyang pinakiusapan ng mga kawani na tawagan si Kongwa. Sa ganitong sitwasyon, nanganganib ang buhay ni Yuri at ang bata sa kanyang sinapupunan, marahil ay hindi na makapaghintay pa para sa pagdating ni Kung Hua. Hinawakan ni Yuri ang braso ng propesor at sinabing iligtas ang buhay ng bata sa kanyang sinapupunan, kahit anuman ang mangyari. Hindi nagtagal, nang marinig ni Yuri ang iyak ng sanggol, pamatak siya ng isang luha at pagkatapos ay tumigil sa paghinga. Katatapos lamang lumabas ni Kung Hua ng operating room, hindi niya inasahan na ang kanyang buntis na asawa ay mamamatay sa operating table dahil sa aksidente. Tumakbo si Kung Hua papunta kay Yuri, ayaw niyang paniwalaan na totoo ito. Hinagkan niya ang kamay ni Yuri at umiyak, hindi alam kung ano ang dapat gawin. Pagkatapos, sinisi niya ang propesor sa pagpili na ipagpatuloy ang operasyon laban sa kagustuhan ni Yuri. Ngunit hindi niya alam na malubha na ang pinsala ni Yuri at hindi na siya ligtas mula noon.
Mula noon, nagkaroon si Kung Hua ng matinding psikolohikal na problema tuwing pumapasok sa operating room, dati sinasabing kapag isinilang ang bata, hindi ito dapat umiyak at dapat silang magmalumanay sa pagtanggap sa kani-kanilang anak. Subalit sa loob lamang ng maikling buwan, nawalan si Kung Hua ng kanyang pinakamamahal na asawa at hindi nila natupad ang kanilang mga pangako. Nagpunta si Kung Hua upang bisitahin ang kanyang anak ng mag-isa. Sa ganitong kalagayan, hindi siya masaya o nabigla sa libing ni Yuri dahil karamihan sa mga nagdadalamati ay umalis na. Sa wakas, hindi na napigilan ng ama ni Yuri ang kanyang damdamin at malakas na umiyak. Walang paraan sa mundo na kalmadong harapin ang pamamaalam, at kahit na mayroong paraan, ito'y isang palabas lamang. Lasing si Kung Hua sa gilid ng kalsada, sinisi niya ang sarili sa lahat ng nangyari at hinaplos ang kanyang pisngi. Pagkatapos, lumuhad siya sa harap ng kanyang mga biyenan at umapila na ampunan ng anak ni Yuri. Dahil dito, agad na tumanggi ang biyenan. Sa totoo lang, matalino ang biyenan, dahil alam niya na ang tanging bagay na hindi kayang bitiwan ni Kung Hua sa kasalukuyan ay ang batang ito. Kung papayag man sila kay Kung Hua, tiyak na siya'y mabubuo sa lungkot dahil labis niyang namimiss si Yuri at maaaring gumawa ng mga handgal na bagay. Sinabi ng ina ni Yuri kay Kung Hua na paghirapan niyang alagaan ang kanyang anak, hanggat wala siyang malayang oras, malalampasan niya ang panahong ito. Mula noon, nagsimula si Kung Hua ng bagong buhay. Pinangalanan niya ang kanyang anak na si Wu at inalagaan ito araw-araw, gaano man siya kabulado. Patuloy niyang inalagaan ang bata kahit na may mga sandaling nakakaramdam siya ng lungkot sa kanyang libreng oras. Lumipas ang mga taon at natutunan ng bata ang paglakad. Dumating na naman ang isang taglamig, ngunit hindi na siya nag-iisa kasama ang kanyang anak. Sa taong ito, 5 taong gulang na si Wu at may bago ng pamilya si Kung Hua. Kapag mag-isa si Kung Hua at nakita niyang magkasintahan ang ibang mag-asawa, naiisip pa rin niya si Yuri. Bagaman hindi niya alam na ang kaluluwa ni Yuri ay palaging nasa kanyang tabi. Hindi na muling nagre-reincarnate si Yuri, nananatili siyang kasama ng kanyang pamilya sa buong araw. Kapag nakita niyang malungkot ang kanyang asawa, hindi mapigil ang umiyak si Yuri. Sa pagdaan ng panahon, unti-unting kumalma ang kanyang damdamin. Nagpakasal na ang kanyang asawa sa ibang babae at ito nga ang nais ni Yuri na makita. Nagtagpo sina Kung Hua at ang kanyang bagong kasintahan habang nag-aaral ng medisina. Siya si Minjang at talagang gusto niya si Kwa. Isang araw, aksidenteng narinig ni Minjang na may nobya na si Kongwa. Pagkatapos noon, tumigil na siya sa paglapit kay Kongwa. Pagkamatay ni Yuri, si Minjang ang yamakap sa sanggol, ngunit hindi pa niya alam na ang babaeng namatay ay ang asawa ni Kongwa. Nalaman lamang ni Minjang ang lahat ng bumisita si Kongwa mag-isa sa kanyang bagong silang na anak. Sa oras na iyon, si Kongwa ay malungkot na umiinom sa gilid ng kalsada. Umupo si Minjang sa harap ni Kongwa at umorder ng 2 mangkok ng pansit. Agad na sinabi ni Kongwa sa may-ari ng tindahan na hindi siya kakain, kaya isa lang ang ibigay kay Minjang. Pero mabilis na tumugon si Minjang na kakainin niyang mag-isa ang 2 mangkok. Sa wakas, ngumiti si Kongwa. Matagal nang hinihintay ni Yuri ang sandaling ito ng pagluwag sa dibdib. Ilang taon nang lumipas, nasaksihan ni Yuri ang pag-iibigan ng dalawa, hanggang sa araw na ikinasal sila. Pero may kakaibang damdamin pa rin sa puso ni Yuri. Pagkatapos ng kasal, nagbitiw si Minjang sa trabaho niya sa ospital at nagtuon ng pansin sa pag-aalaga kay si Wu. Si Minjang ang naging tunay na ina ni si Wu. Matagal nang may mga masasamang chismis tungkol kay Minjang pero palagi siyang tahimik at hindi pala kaibigan. Ngayon ay kaarawan ni si Wu at anibersaryo rin ng kamatayan ni Yuri. Lalo pang masigla ang kilos ni Kongwa, ngunit ang totoo'y tinatago lang niya ang kanyang dalamhati. Sa oras na ito, nasa bahay si Yuri at nararamdaman niyang may isa pang kaluluwa sa loob. Sa wakas, natuklasan niyang may ligaw na espiritu sa maliit na todo ng kanyang anak. Wala itong mapuntahan kaya roon ito nagkukubli buong araw. Pinaalis ito ni Yuri para sa kapakanan ng kanyang anak. Pagkatapos noon, lumabas si Wu mula sa silid. Nang lapitan ni Wu si Yuri, bigla siyang tumigil, pagkatapos ay umiwas at pumunta sa sofa. Laking gulat ni Yuri, ibig sabihin nito, nakikita siya ni Wu. Sa kindergarten, may isang batang lalaki na nakakadaan sa mga pader. Si Wu, na malapit lang, ay nakakakita ng mga espiritu at sinundan ito. Matagal bago natuklasan ng guro na nawawala si Wu. Alam din ito ni Yuri, kaya naghanap na sila sa buong kindergarten. Nang dumaan si Yuri sa kusina, bigla siyang huminto, may maltong lumabas sa refrigerator. Agad siyang pumasok at sumilip, at totoo nga, nandoon si Wu, ngunit nawalan na ng malay. Sumigaw si Yuri ng tulong pero isa lang siyang espiritu. Hindi siya nakikita, hindi rin naririnig. Paulit-ulit siyang sumisigaw sa ngalan ni Wu hanggang sa napansin niyang humawak ang paa ni Wu sa pinto ng refrigerator. Bumukas ito, at dumaan ng guro, nakita niya si Wu at agad siyang dinala sa ospital. Dumating din ang ama at madrasta ni Wu. Tiningnan ni Kongwa ang monitor ng vital signs ni Wu, matatag na ito. Napabuntong hininga silang lahat,
Tumakbo si Yuri sa shaman upang itanong kung ano ang nangyari. Napansin din ni Yuri na iniiwasan siya ng kanyang anak. Ipinaliwanag ng shaman na hindi na siya dapat manatili sa tabi ng kanyang anak. Dahil sa presensya niya, mas nagiging sensitibo si Siwoo sa mga espiritu. Lubos ang kalungkutan ni Yuri. Kung ito ang kailangan para maging normal si Siwoo, handa siyang lumayo magpakailanman, kahit mapunta pa siya sa impyerno. Sa simula, gusto lang sana ni Yuri na masilayan ang kanyang anak na makalakad bago siya lumisan. Pero nang dumating ang panahon, gusto na rin niyang masaksihan ang bawat yugto ng paglaki ni Siwoo. Hindi niya alam na nasasaktan na pala niya ang anak. Labis ang pighati niya. Habang naglalakad sa mataong kalsada, tiningnan niya ang masasayang tao at nagtanong kung bakit hindi siya kabilang sa kanila. Kahit ang makakita sa kanila ay hindi na karapatan niya. Habang umiiyak sa ulan, biglang lumiwanag ang kanyang urn. Sa taglamig, biglang kumulog at kumidlat, at ang mga nyebe sa himpapawid ay naging yelo at bumagsak sa lupa. Napansin ng shaman ang kakaibang panahon at tila may naunawaan. Bigla ring naputol ang rosaryo sa kanyang kamay at nagkalat sa sahig. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik sa normal ang panahon. Sa oras na ito, nakita ni Yuri ang pamilya ni Kongwa. Hindi niya inaasahang nakita siya ni Kongwa. Tinanong ni Minjang kung ano ang tinitingnan nito, pero sinabi ni Kongwa na wala, baka guni-guni lang. Nahulog ang isang nyebe sa balikat ni Yuri. Habang nagtataka pa siya, may lalaking bumangga sa kanya. Sa sandaling iyon, naunawaan niya, nabuhay siyang muli. Masayang binati ni Yuri ang mga nagdaraan. Ang mabuhay ay isang kahangahangang bagay. Maya-maya, kumalma siya, hindi niya maunawaan kung paano siya nabuhay. Dumating ang shaman na may dalang payong at inalok siyang mag-usap sa bahay nito. Natakot ang shaman na sipunin siya, kaya inalok siya ng masisilungan. Tinanong ng shaman si Yuri kung ano ang ginawa niya at siya'y muling nabuhay. Ang totoo, umiyak lang si Yuri at isinumpa ang kapalaran. Hindi ito muling pagkabuhay kundi isang uri ng paghuhukom. Ayon sa mga Diyos, dapat ay hinatulan siya sa loob ng 49 na araw, pagkatapos ay maaari siyang muling isilang o maging isang hayop. Sa hatol ng shaman, kailangan niyang mabawi ang dating pwesto sa pamilya sa loob ng 49 na araw. Ibig sabihin, kailangan niyang maging asawa muli ni Kongwa at ina ni Siwoo. Kapag nagtagumpay siya, tunay siyang mabubuhay. Kapag nabigo, hindi alam ng shaman kung anong nilalang ang magiging susunod niyang anyo. Pero dahil kasal na si Kongwa sa iba, ayaw nang gawin ito ni Yuri. Ang una niyang pinuntahan ay ang kanyang mga magulang, pero hindi maganda ang kalagayan ng puso ng kanyang ina kaya agad siyang umalis. Narinig niya ang usapan ng kanyang mga magulang at kapatid, kaya nagtago siya sa likod ng sasakyan. Habang naglalakad ang pamilya kasama ang aso, bigla itong lumapit kay Yuri. Nagtaka rin ang ina niya pero hindi siya nakita. Pagkatapos nito, pumunta si Yuri sa pub ng kaibigan niya, pero sarado ito. Dahil sa kanyang obsessive-compulsive disorder, inayos ni Yuri ang mga litrato sa dingding, mula sa magulo, naging maayos at pantay ang pagkakaayos ng mga ito. Kinabukasan, dumating ang kaibigan ni Yuri na si Hyunjung sa tindahan. Napansin agad ni Hyunjung ang pagbabago at tila may pumasok doon kagabi. Agad niyang binuksan ang cash register at ipinasok ang hintuturo upang sukatin ito, napansin niyang iba ang kapal ng 10,000 won kumpara sa dati. Tumawag siya sa kanyang asawa na si Kyung Sang, at inakala ni Hyunjung na ninakawan na naman sila nito. Ang halaga ay napakaliit kaya't wala talagang dahilan si Kyung para kunin ito, hindi nga ito sapat pambili ng manok. Sa oras na iyon, nagbayad si Yuri ng 10,000 won at kumain ng isang skewer sa tabi ng kalsada, ang unang pagkain niya sa loob ng 5 taon. Biglang dumating si Kongwa sa parehong tindahan kaya agad na nagtago si Yuri sa likod ng poster. Buti na lang, bumili lang ng kape si Kongwa at umalis agad. Ngunit naiwang nahulog ang kanyang ID card. Pagkatapos kumain, nagtungo si Yuri sa ospital upang isauli ang ID card ni Kongwa. Habang papunta sa ospital, may multong sumakay sa likod ng sasakyan at umupo sa kinauupuan ni Yuri. Naalala ni Yuri ang babala ng shaman, kapag may nakita siyang multo, kailangang magpanggap na hindi niya ito nakikita. Pagdating sa ospital, iniabot ni Yuri ang ID card sa receptionist. Napansin nito ni Kunga na dumadaan at nag-alinlangan kung totoo bang nakita niya si Yuri. Pumikit siya sandali at sa muling pagdilat, wala na si Yuri, tumakbo na kasi ito palayo. Nang nakuha ni Kongwa ang kanyang ID card, napansin niyang baliktad ito. Nang ibinalik niya sa ayos, nakita niyang may guhit sa kanyang larawan, ginuhitin ito ni Yuri habang nasa bus gamit ang ballpen. Hindi ito mabura kahit laway ang gamitin, kaya't binaligtad na lang ni Yuri ang card. Kilala ni Kongwa ang estilo ng panunukso ni Yuri, lalo na ang salitang, idiot, na isinulat nito noon. Tinanong ni Kongwa ang kasamahan kung sino ang nagbigay ng card, pero bago siya masagot, dumating ang isa pang doktor, may emergency. Isang pasyente ang nangangailangan ng agarang operasyon sa puso. Dahil kulang sa tao ang thoracic surgery department, inilipat si Kongwa mula outpatient papunta sa operating room.
Dati siyang thoracic surgeon pero mula nang mamatay ang kanyang asawa 5 taon na ang nakaraan, parang nawalan siya ng gana sa operasyon. Habang nag-oopera, nagsimula siyang mahirapang huminga. Bumalik sa isip niya ang bangkay ni Yuri sa hospital bed. Hindi niya kinaya, hindi natapos ang operasyon. Galit na galit si Professor Jiang, hinubad niya ang medical ID ni Kongwa, itinapon sa sahig at sinabing wala itong karapatang maging doktor. Kung hindi raw siya dumating at itinuloy ang operasyon, tiyak patay ang pasyente. Samantala, si Yuri, na muling nabuhay, ay unang nakita ang kanyang anak na si Siwoo. Sa bintana, nakita niya ang batang multo na sinusundan ni Siwoo. Naalala niya ang insidente sa refrigerator kaya't nagpasya siyang paalisin ang batang multo mula sa kindergarten. Pero kahit anong hanap niya, hindi niya makita si Siwoo. Bigla na lang lumabas ang batang multo, tumakbo, at dumaan kay Yuri. Bago pa siya makatawag, si Siwoo ay tumakbo papalapit kay Yuri. Sa unang pagkakataon, nayakap ni Yuri ang kanyang anak, isang bagay na ilang ulit niyang pinangarap pero hindi magawa noong multo pa siya. Lumabas ang guro sa classroom at inakala si Yuri bilang yaya ni Siwoo. Hindi na ito itinanggi ni Yuri at masayang isinama pa uwi si Siwoo. Sa daan, humiling si Siwoo na dumaan muna sa parke. Samantala, pumunta si Kongwa sa funeral home ni Yuri ngunit tinawagan siya ni Minjong at sinabing nawawala si Siwoo. Lubos ang kasiyahan ni Yuri at hindi niya namalayang na itulak niya ng malakas ang swing kaya tumilapon si Siwoo. Nagtakbo si Yuri para damputin siya at nang makita ang sugat ng anak, napaiyak siya at humingi ng tawad. Habang naghahanap pa rin sina Minjong ng bata, narinig ni Kongwa ang iyak ni Yuri. Sinundan niya ito at sa kanyang pagkagulat, nakita niya si Yuri, ang kanyang asawang 5 taon nang patay. Hindi rin makapaniwala si Yuri nang muling makita ang asawa. Inabot ni Kongwa si Siwoo kay Minjong at agad tumakbo pabalik kay Yuri. Nang tatanggi pa sana si Yuri, inilabas ni Kongwa ang ID card at ipinakita sa kanya, napilitan si Yuri aminin na siya nga si Yuri. Ngunit hindi niya sinabi kay Kongwa na isa siyang multo at may nalalabing 49 na araw bago siya husgahan. Dinala ni Kongwa si Yuri sa isang hotel at iniwanan siya ng credit card. Nang umuwi si Kongwa, tinanong siya ni Minjong kung sino ang sumando kay Siwoo. Umiwas si Kongwa at sinabing kaibigan lang, kaya't hindi na siya kinulit. Samantala, nakatanggap ng sunod-sunod na notification si Kongwa tungkol sa mga gastos sa credit card niya, si Yuri pala ay nag-order ng maraming pagkain. Sa wakas, nakakain din siya. Nang busog, kinabukasan, nagising si Yuri at naisip na hindi dapat masayang ang 49 na araw niya. Balak niyang unahin ang batang multo na sumusunod kay Siwoo. Ngunit nalaman na ng ibang multo ang tungkol sa muling pagkabuhay ni Yuri at gusto nilang ipaabot sa kanya ang mga mensahe para sa kanilang mga kaanak. Tumanggi si Yuri, kung tatanggapin niya ang mga ito, mauubos ang kanyang 49 na araw. Narinig ito ng maraming multo kaya't pinalibutan siya. Halos hindi siya makatakas, pero nang makita niya ang kanyang ina, mabilis siyang umalis. Napansin niyang payat na ang kanyang ina at bumalik ang sakit sa tuhod nito. Samantala, patuloy ang notifications ni Kongwa, bumibili si Yuri ng mga medical supplies gamit ang kanyang card. Hinulaan ni Kongwa na balak nitong makita ang mga magulang. Tinawagan niya si Yeonji at sinabihang painumin ng pampakalma ang mga magulang dahil baka may mangyari. Tumungo si Kongwa sa bahay ni Yuri. Galit ang ina ni Yuri kay Yeonji nang malaman niyang darating ang manugang. Ayaw nitong makipag-ugnay pa sa lalaki. Pagdating ni Kongwa, tinanong niya si Yeonji kung may bisita. Nakita niya ang mga dietary supplements sa sahig, alam niyang nandoon na si Yuri. Ngunit dahil ayaw ni Yuri na malaman ng pamilya, hindi niya ito binuko. Samantala, nasa kindergarten si Yuri at nakita ang batang multo na sumusunod kay Siwoo. Kinausap niya ito at sinabing huwag nang magpakita doon dahil nagkakasakit ang mga bata. Tumayo si Yuri upang dalhin ang bata sa ibang lugar ngunit nakita ng guro ang kakaibang kilos niya at lumabas. Tumakbo ang batang multo papasok ng classroom. Hinabol sana ito ni Yuri pero pinigilan siya ng guro. Napansin ni Yuri ang job posting sa pinto kaya't nag-apply siya. Sa ganitong paraan, makikita niya araw-araw ang anak at mapapalayas ang mga multo sa paligid nito. Kinagabihan, sinundo ni Kongwa si Siwoo upang umuwi. Tumingin siya sa loob ng silid sa pamamagitan ng salaming pinto. At nakita ni Kongwa si Yuri kasama ang kanilang anak. Ramdam niya na napakalaki ng pagkakautang niya kay Yuri. Tumalikod siya at umalis, nais niyang bigyan sila ng mas maraming oras na magkasama. Hindi nagtagal, tumawag si Minjong kay Kongwa at sinabing pupuntahan niya si Siwoo. Sinubukan ni Kongwa na pigilan si Minjong ngunit nabigo siya. Kahit hindi pa nakikilala ni Minjong si Yuri, nakita na niya ang litrato nito noon. Isa pa, iniisip ni Kongwa na baka hindi pa alam ni Yuri na muling nagpakasal siya, kung magkikita sila, magiging mahirap ipaliwanag ang lahat. Nasa malapit na sa kindergarten si Minjong kaya't dali-daling tumakbo si Kongwa papunta roon upang masando muna ang anak bago pa dumating si Minjong. Sa puntong ito, narinig ni Siwoo ang boses ni Minjong at agad na tumakbo palabas.
Sumunod naman si Yuri. Sa wakas, nagkita sina Yuri at Minjang. Laking gulat ni Minjang nang makita si Yuri. Dumating din si Kongwa at sa oras na magpapaliwanag na siya, tinawag ng guro si Yuri para sa isang panayam. Sa daan pauwi, tinanong ni Minjang si Kongwa kung hindi ba niya napansin kamukhang kamukha ng kanyang dating asawa ang babaeng nakita nila. Tumigil si Kongwa, nais niyang sabihin ng totoo ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan. Sa huli, hindi na lamang siya nagsalita. Kinagabihan, bumisita si Kongwa sa hotel upang humingi ng tawad kay Yuri dahil sa kanyang muling pag-aasawa. Ngunit sinabi ni Yuri na patay na siya kaya nararapat lamang na magpatuloy sa buhay si Kongwa, wala itong dapat ihingi ng paumanhin. Bago umalis, binigyan ni Kongwa si Yuri ng cellphone. Pagbalik ni Yuri sa kanyang silid, nag-login siya sa dati niyang social media account. Doon, nakita niya na marami palang post ang kanyang matalik na kaibigan na si Hanjung tungkol sa pangungulila sa kanya. Napindot ni Yuri ang like sa isa sa mga post. Nang makita ni Hanjung ang notification, natakot siya dahil patay na si Yuri at bigla na lamang nag-like ang account nito. Nabahala si Yuri at hindi alam ang gagawin. May 49 na araw lamang siya para muling mabuhay at ang tanging layunin niya ay itaboy ang mga multong nakapaligid sa kanyang anak. Kaya pinuntahan niya ang manghuhula upang humingi ng mga agimat. Gumamit ng kulay print na printer ang manghuhula upang gumawa ng marami. Bumalik si Yuri sa kindergarten at nakita niya ulit ang batang multo na sumusunod kay si Wu. Sinundan niya ito papuntang kusina at doon, muling nagtago sa loob ng refrigerator ang bata. Binuksan ni Yuri ang ref at inilapit ang agimat, ngunit sa halip na matakot, natuwa ang bata at halos kainin pa ang papel. Pakiramdam ni Yuri ay niloko siya ng manghuhula. Pero ang totoo, hindi niya niloko, gag-ana lang ang agimat kung alam ng multo na patay na siya, at malinaw na hindi alam ng batang ito na siya ay patay na. Pagkain na ng tanghalian, binigyan ni Yuri si Siwu ng maraming karne. Kinuha pa niya ang kutsara mula sa isang matandang guro at hinango ang tuyo mula sa sabaw para ipack-in kay Siwu. Hindi alam ng guro na anak ni Yuri si Siwu kaya't sinabi nitong kakaiba raw si Siwu. Natatakot ang ibang magulang na maimpluwensyahan ang kanilang mga anak kaya't nais nilang ilipat si Siwu sa ibang klase. Nagalit si Yuri at sinabing kung may dapat ilipat, anak ng ibang magulang iyon, hindi si Siwu. Ngunit may dahilan kung bakit kakaiba si Siwu. Ibinibigay niya ang kanyang sombrero hindi sa guro kundi sa batang multo. Marahil nakita niya na hindi makapulot ng bagay ang bata, kaya't gusto lamang niya itong tulungan. Habang dumadaan si Yuri sa dingding ng mga larawan, napansin niya ang litrato ng batang multo sa seksyong pambungad ng pamilya. Ibig sabihin, dati na pala siyang estudyante ng kindergarten na iyon bago siya namatay, kaya ayaw niyang umalis. Gabi-gabi, habang sinusundo ng mga magulang ang mga bata, lalo siyang nadidismaya. Hinihintay pa rin niya ang kanyang ina. Kinabukasan, bandang 3:00, lumabas si Yuri para sabihin sa ina ng batang multo ang tungkol dito. Nakiusap siyang pumunta ito sa kindergarten para sunduin ang anak. Sa itinakdang oras, dumating nga ang ina at pinanood lamang ni Yuri mula sa gilid habang tinatawag nito ang kanyang anak. Sa wakas, nasando ang batang multo ng kanyang ina. Masayang-masaya ang bata. Lumapit ang punong guro para magtanong, at lumapit rin ang bata sa kanyang ina. Yumuko ang ina upang tingnan siya. Yumuko rin ang guro at tinanong si Siwu kung ano ang problema. Hindi sumagot si Siwu, pero may hawak siyang laruan. Kinuha ng ina ang laruan at nakita ang pangalan ng kanyang anak sa ilalim nito. Hindi na napigilan ng ina ang kanyang pag-iyak. Yakap na yakap siya ng kanyang anak. Habang pinapanood ni Yuri ang maliit na figure ng bata na sumusunod sa kanyang ina, napaluha siya. Bagamat nagtagumpay siya sa layunin, hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng lungkot. Pagbalik sa loob, narinig ni Yuri ang mga guro na pinag-uusapan ng inang iyon. Ayon sa kanila, ayaw daw ng ina noon na makipaglaro ang kanyang anak kay Siwu at minsan pa nga'y nagwala sa kindergarten. Samantala, nakasalubong ng ina ng batang multo si Minjang at agad siyang humingi ng tawad. Pinaabot din niya ang pasasalamat kay Siwu sa tulong na naibigay nito. Pagkatapos ng trabaho, pauwi na si Yuri at dala pa rin ang bigat ng kanyang nararamdaman. May lumapit sa kanya, laking gulat ni Yuri nang makita na ang taong ito ay ang kanyang matalik na kaibigang si Hanjung. Sa kabilang banda, sinilip ni Kyung-ang ang CCTV ng tindahan at halos himetean sa takot, ang matalik na kaibigan ng kanyang asawang si Yuri, napatay na ng 5 taon, ay biglang lumitaw sa kanilang tindahan. Agad siyang tumawag sa kanyang asawa upang ipakita ang footage. Ngunit laking gulat pa niya nang lumingon ang asawa at naruroon mismo si Yuri sa likod nito, at tila kalmado lang ito. Tumakbo si Kyung sa labas, hindi niya inaasahan ang tagpong iyon. Nalaman niya na nakita na pala ni Hanjung si Yuri sa kalye at dinala ito pabalik. Muling pagkabuhay ni Yuri ay hindi niya maunawaan. Habang iniisip niya ito, biglang kinabahan siya, paano kung bigla na lamang itong mawala ulit? Naalala niya na baka may kasagutan online. Kaya naghanap siya at nakakita ng artikulo tungkol sa mga kababalaghan, pagkamatay at muling pagkabuhay.
Binuksan niya ito, pero nakasulat lang doon. Ang ka ba? Maniniwala ka sa lahat ng nababasa mo. Habang naguguluhan pa rin siya, biglang nag-text ang asawa niya, nasa tindahan daw si Yuri. Kaya't kailangan niyang magmadali at pumunta agad doon. Pagkaalis ni Kyung, dumating si Profesor Jiang sa opisina ni Konghwa. Nakakalat ang maraming papel sa mesa ni Konghwa pero wala siya roon. Tinanong ng propesor ang nurse kung nasa banyo ba si Konghwa. Sumagot ang mga nurse na natapos na nito ang trabaho. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, maagang umuwi si Kwa, kaya't labis ang pagkagulat ni Profesor Jiang. Samantala, tinatanong ni Hyun at kung sang si Yuri kung paano siya muling nabuhay at kung bakit hindi pa siya bumibisita sa kanyang mga magulang. Nakiusap si Yuri na huwag na silang makialam at bigyan siya ng 49 na araw. Sa huli, iginalang ng lahat ang kanyang desisyon. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Yuri ang pagpapalayas ng mga multo sa kindergarten para sa kanyang anak. Ang kanyang mga sandata ay pulang munggo at mga agimat. 5 multo ang nasa loob ng kindergarten ngunit tumangging umalis. Sa mga oras ding iyon, nagdadasal ang albularyo para sa iba nang mapansin niyang nawawala ang kanyang mga agimat. Ang 5 multo ay nakadikit sa puno, hawak pala ni Yuri ang mga agimat kaya napilitan silang sumunod at pumayag na umalis. Kinagabihan, kumain sina Yuri at Han Jiang sa isang convenience store. Tinanong ni Han Jiang si Yuri kung hindi siya curious kung anong klaseng tao ang madrasta ni si Wu. Alam ni Yuri ang lahat, naruroon ang kanyang espiritu sa loob ng 5 taon. Tuwing gabi, binubuksan ni Minjang ang cabinet sa kusina at kumukuha ng bote ng soju na tinatago niya roon. Sabi ni Yuri, kahit medyo sarado si Minjang, isa siyang mabuting tao. Dumating din si Minjang sa convenience store. Natakot si Yuri na baka makilala siya kaya nagkubli agad. Pumili si Minjang ng bote ng soju pero sa huli, lata ng beer ang kinuha niya at naupo sa tapat ni Hanjang, ito lang kasi ang taong pwede niyang kausapin. Kaninang umaga, lumabas sa pagsusuri na may problema sa kalusugan ni si Wu, mababa ang kakayahan sa pag-iisip at wika. Sinisi ni Minjang ang sarili. Kahit hindi siya sanay makipag-ugnayan sa bata, itinuring niya si Wu bilang sariling anak. Para kay Yuri, isang biyaya ang magkaroon si Wu ng inang gaya ni Minjang na kayang alagaan siya hanggang sa paglaki. Hindi mapakali si Konghwa sa araw na iyon dahil may aktibidad sa paaralan para sa mga kamag-anak. Nasa gitna siya nina Yuri at Minjang. Lumabas ng silid si Minjang at tinawag si Konghwa. Naiwan si Wu, kumuha ng pulang munggo mula sa kabilang side. May isang inang nakiusap kay Wu na huwag doon kumuha. Dumating ang mga magulang ni Wu at nakita ang eksenang iyon. Biglang may nagtapo ng pulang munggo sa ulo ng ina, si Yuri pala ang nagtanggol sa kanyang anak. Sinabi ni Yuri na ganito talaga ang tamang paraan ng paglalaro ng munggo. Habang dinadala ni Yuri ang pagkain sa mga bata, narinig niyang umiiyak si Wu. Kinagat pala ito ng kaklase. Agad tumakbo si Yuri, halatang nag-aalala. Nagulat si Minjang sa kilos ni Yuri. Doon lang napagtanto ni Yuri na napalampas na niya ang sarili kaya umatras. Siya, kinagabihan sa bar ni Hanjang, sinisi ni Yuri ang sarili. Baka malaman ni Minjang ang totoo at magulo ang pamilya. Dumating si Minjang, naupo sa tabi ni Yuri. Gusto niyang umorder ng soju pero natakot na malasing, kaya beer ang kinuha. Pero binigyan pa rin siya ni Hanjang ng soju. Tumingin si Minjang kay Yuri at sinabing kahawig niya talaga si Wu. Tahimik ang tatlo. Matapos ang 3 baso ng alak, sinabi ni Minjang na kung mahal talaga ni Yuri si Wu, dapat siya na ang maging ina nito. Kinabahan sina Hanjang at Yuri, baka alam na ni Minjang ang katotohanan. Pero sobrang lasing si Minjang at nawala ng malay. Pag-aisang niya, magulo ang paligid. May sugat siya sa noo. Hindi niya maalala ang nangyari. Sa daan papuntang paaralan, nakasalubong niya sina Yuri at Hanjang. May sugat si Hanjang sa ilong at si Yuri sa noo. Naalala ni Minjang na sinundan siya ng dalawa dahil lasing na lasing siya. Naalala rin niya ang mga dahon sa puno na parang pera, kaya nagtakbo siya't niyakap ang mga ito. Habang tumatawid, biglang hinayla siya ni Yuri pabalik. Matagal siyang tumitig kay Yuri at saka nagsabing natatakot siya sa mukha nito. Pagkatapos ay nagbanggaan ang kanilang mga noo. Kinabukasan, may mga dahon pa rin sa bulsa ni Minjang. Nang malaman ng mga multo na muling nabuhay si Yuri matapos isumpa ang mga Diyos, nagsimula silang lumapastangan sa mga ito. Agad pumunta ang albularyo sa templo at itinaboy ang lahat ng multo. Pinarusahan sila ng albularyo, ikinulong pansamantala sa mga urn ng abo. Ngunit hindi maayos ang pagkakadikit ng isang agimat, kaya nakatakas ang tatlo. Tinawag sila ng lahat para punitin ang agimat pero hindi sila makahawak ng anumang bagay. Bigla nilang naisip si Yuri. Nagpunta sila sa kindergarten at sinundan si Wu. Agad tumakbo si Yuri sa anak, akala niya sasaktan ito. Pero tumutulong pala sila sa pagpapalayas ng mga maltong sumusunod kay Wu. Pagkatapos noon, may dala si Yuri na mga agimat para palayain ang lahat.
Ngunit pagkakita nila kay Yuri, tinuring nila itong tulay ng mundo ng buhay at kamatayan. Humiling sila ng tulong kay Yuri, pero 49 na araw lang ang meron siya, wala siyang panahong tapusin ang lahat. Tumayo si Yuri at paalis na sana, pero nahabag siya sa mga salita ng multo. Siya lang ang tunay na nakakaunawa sa kanila. Kung tatanggihan niya, wala na silang ibang malalapitan. May isang estudyanteng hindi nakapag-isip ng maayos kaya gumawa ng kabaliwan. Ngayon, pinagmamasdan niyang nahihirapan ang kanyang ina. Samantala may kanser ang anak pero hindi umiinom ng gamot dahil noong bata siya, namatay rin ang kanyang ina sa ganung sakit. Ang huling salita ng ina ay, masakit na masakit. Doon lang niya naunawaan na nagkamali siya. Pilit niyang pinagaling ang ina, pero lalo lang itong pinahirapan. Para sa kanya, maliit na sakit lang ang dinanas niya kumpara sa sakit na naidulot niya sa ina. Sa huli, nagpasya si Yuri na tuparin ang isang kahilingan ng bawat multo. Natuwa ang mga ito, pero hindi nila alam na paubos na ang oras nila. Tinulungan ni Yuri ang isang multo na linisin ang kwarto ng anak nito. Nang makauwi ang anak, laking gulat niya sa malinis at may handang pagkain na bahay. Lahat ng iyon ay itinuro ng multong ina kay Yuri. Nakatago si Yuri sa cabinet, hindi siya nakikita ng tao. Nang nagtatali siya ng buhok, lumipad ang panali at nakita ng anak. Hinawakan nito ang isang stick at nagbantay sa cabinet. Sinabihan siya ng mga multo na hawakan ang pinto. Bumalik ang oras, 20 taon na ang nakaraan. Galing sila sa PTA meeting ng anak nilang babae. Pauwi na sila para sunduin ang anak na lalaki. Pero nagkaroon sila ng aksidente sa tapat ng paaralan. Nakita ito mismo ng batang anak nila, namatay ang tatlo, iniwan siyang nag-iisa. Dahil nag-aalala sila para sa kanilang anak, nanatili sila sa tabi nito sa loob ng 20 taon. Ang tanging ayaw lang nila ay ang trabaho nito bilang piloto, dahil hindi sila pwedeng manatili sa tabi niya habang nagtatrabaho ito, at dahil masyado itong malapit sa langit. Natatakot silang baka kunin siya ng mga Diyos sa langit. Sa kanyang album na Pambungad, isinulat niya ang pangungusap na, kung wala na ang pamilya ko, pupunta na rin ako sa langit. Ito ang dahilan kung bakit pinili niya ang propsyong ito. Sa panahong iyon, nakita siya ni Yuri at hinampas ng walang lamang pamalo sa ulo. Nagdugo ng kaunti ang kanyang ilong. Pagkatapos magpaliwanag, inakala ng lalaki na si Yuri ang tagalinis ng bahay. Pagkatapos maglinis ni Yuri, umalis na siya. Samantala, taos-pusong nagpasalamat sa kanya ang tatlong espiritu. Pagkatapos maglinis, nagtungo si Yuri sa punerarya. Biglang naging tahimik ang lugar dahil isa lang ang maaaring gawin ni Yuri para sa kanila. Kailangan nilang pag-isipang mabuti ang mahalagang pagkakataon. Pinuri siya ng albularyong namamahala sa lugar dahil kahit 49 na araw lang ang itinagal niya sa mundo, tinupad pa rin niya ang hiling ng iba. Sa pagtatapos ng abalang araw, nasalubong ni Yuri sa daan pauwi ang anak niyang si Siwoo, kasama si Minjang. Tumakbo si Siwoo papunta kay Yuri at yamakap sa kanya. Sa sandaling iyon, ngumiti si Yuri habang may luha sa mga mata, labis ang kaligayahan niya. Nagulat ng kaunti si Minjang sa tagpong iyon, pero ang kaligayahan ay laging panandalian lamang. Kinuha agad ni Minjang si Siwoo mula kay Yuri. Naalala ni Yuri ang sinabi ni Minjang sa bar, na dapat si Yuri na lang ang maging ina ni Siwoo. Kaya't humarap siya kay Minjang at nagtanong kung pwede ba. Ang nais pala ni Yuri ay maging yaya ni Siwoo, upang siya ang magsundo at maghatid, at makasama ang anak niya habang pinapaalis ang mga multo sa kanilang tahanan. Ngunit hindi agad pumayag si Minjang. Habang pauwi, tinanong ni Minjang si Siwoo kung gusto niya si Yuri. Walang pag-aalinlangang sumagot si Siwoo ng, oo. Medyo nagselo si Minjang at sinabing hindi pa siyang iningitian ni Siwoo ng ganoon. Hinalikan ni Siwoo ang kamay ni Minjang at sinabing mas gusto pa rin niya si Minjang. Habang pinapanood ni Yuri ang dalawa habang papalayo, nakaramdam siya ng kalungkutan. Sa sandaling ito, napansin ni Konghwa at Hanjong na may kakaiba. Paano nga bang muling nabuhay si Yuri at naintindihan ang lahat ng nangyari sa nakalipas na 5 taon? Sigurado silang may tinatago si Yuri. Gusto sana nilang tulungan siya, pero wala silang magawa. Napagtanto rin ng albularyo na hindi dahil sa isinumpa ni Yuri ang mga Diyos kaya siya nabuhay muli. Dahil ng araw na iyon, ang buong grupo ng mga multo ay sabay-sabay na isinumpa ang mga Diyos, ngunit wala ni isa sa kanila ang nabuhay muli. Dahil sa biglaang pagkawala ni Yuri, abala na lang sa trabaho ang kanyang ina para makalimutan ang sakit ng pagkawala. Pinapanood na lang siya ng pamilya habang unti-unti siyang pumapayat, masakit man sa kanila, wala silang magawa. Ngunit hindi nila inaasahan na sa mga oras ding iyon, si Yuri na matagal nang pumanaw ay nakatayo sa harap ng kanilang bahay. Litong-lito si Yuri at natatakot umuwi dahil alam niyang muli siyang papano. Ayaw niyang muling sakta ng kanyang pamilya. Napansin ng kanyang ama ang mga tonak sa sahig at nagtaka, pero ang mga tonikong iyon ay akmang-akma sa kanilang pangangatawan, si Yuri lang, na may alam sa medisina, ang nakakaintindi sa kalagayan ng kanilang katawan. Sa tagpong iyon, nadama ng ina ang emosyon. Nagbisikleta siya papuntang parke para magpalamig ng loob. Nandoon din si Yuri, ngunit hindi sila nagkita.
Pagkatapos noon, pumunta ang ina ni Yuri sa templo upang ipagdasal ang anak, gaya ng nakagawian. Paglabas niya, isang manghuhula ang pumihil sa kanya. Sinabi ng manghuhula na ang batang nawala sa kanya ay patuloy pa ring naaalala siya, umiyak araw-araw at hindi makaalis sa mundo ng mga tao. Binigyan ng agimat ang ina, nagkakahalaga ng 9,010 piso. Ngunit sa sandaling iyon, tinadyakan ng albularyo ang manghuhula mula sa likod, ninakaw pala ng manghuhula ang agimat ng albularyo para gamitin sa panloloko. Sa sobrang pagkabigla, nabanggit ng albularyo na si Yuri ay gumagala pa rin sa lansangan. Galit na galit ang ina nang marinig ito, paano raw nasabing ligaw na kaluluwa ang anak niya. Napagtanto ng albularyo ang kanyang pagkakamali at labis ang pagsisisi para kay Yuri. Sa bahay, palihim na tinitingnan ng ama ni Yuri ang litrato ng kanyang apo, litratong itinago niya mula sa asawa. Nagpunta siya sa kindergarten bilang volunteer, ngunit dumating bigla ang kanyang asawa, kaya't dali-dali niyang itinago ang telepono. Nang gabi ring iyon, natuklasan ng kanyang asawa na nagpalit ito ng password. Alam ni Yanji ang bagong password kaya tinulungan niya ang ina na mabuksan ito. Nabisto ng asawa ni Yuri ang sikreto ng kanyang asawa. Hinarap niya ito at tinanong, ngunit sumagot lang ang ama na wala namang masama sa pag-volunteer. Sumagot ang ina, hindi okay na tingnan mo lang siya. Akala na ni Siwoo na ang madraste niya ang tunay niyang ina, paano kapag nalaman niya ang totoo? Miss na rin ng ina ni Yuri ang kanyang apo. Pero ang tanging hiling nila ngayon ay magkaroon ng masayang pamilya si Siwoo. Sa huli, inabot ng ama ni Yuri ang delete button ng litrato nilang mag-apo. Nagpasya ang albularyo na sabihin kay Yuri ang nangyari. Nagkita sila sa bar ni Hang. Tinanong ni Hang ang albularyo kung bakit nabuhay si Yuri, ngunit hindi raw ito madaling ipaliwanag. Habang namimili si Hang, isinalaysay ng albularyo na nakita niya ang ina ni Yuri kanina, paulit-ulit itong humihingi ng tawad para sa anak. Pagbalik ni Hanjong, aksidente niyang narinig ang albularyo na sinabing, hindi mahalaga kung bakit pinabuhay muli si Yuri ng Diyos, ang mahalaga, bumalik siya para muling maging asawa ni Kenwa at ina ni Siwoo sa loob ng 40 araw. Kung hindi, mamamatay siyang muli. Doon lang muling magiging masaya ang buong pamilya. Ngunit tumanggi pa rin si Yuri. Sa sandaling iyon, dumating si Hanjong, nauunawaan na niya ang lahat. Hindi niya akalaing aalis muli si Yuri. Tumawag si Hanjong kay Kenwa, gusto niyang sabihin ng totoo at bawiin ang pwesto ni Yuri. Agad inagaw ni Yuri ang cellphone ni Hanjong at nagmakaawang huwag na siyang pakialaman. Wala na raw siyang lugar sa mundong ito. Matagal silang nag-away hanggang sa umiyak si Yuri. Sa huli, napilitang magpasya si Hanjong na pumayag. Nilapitan ni Hang si Yuri para aliwin siya. Sa oras ding iyon, dumaan ang ina ni Yuri sakay ng bisikleta. Napansin niya ang dalawa, matagal niyang tinitigan si Yuri, hanggang sa siya ay natamba at nawala ng malay. Nasa ospital na sila ngayon. Nang mawala ng malay ang ina, napanaginipan niya ang nangyari 2 taon na ang nakalilipas, kung saan sinabi ng isang monghe na. Nang mamatay ang mga magulang, 3 taon lang silang nagluluksa, at likas lamang ang kamatayan. Ngayon ay panahon na raw para kalimutan si Yuri. Sinabi ng ina ni Yuri na tila masyado itong malupit, 9 na buwan siyang nagbuntis at 30 taon niyang pinalaki si Yuri, pero 3 taon lang ang ibinibigay para limutin siya. Gustong-gusto pa rin niyang makita si Yuri, kahit isang beses lang. Nang marinig ni Kenwa na nasa ospital ang biyenan niya, nagsinungaling siya kay Minjong at sinabing may emergency surgery sa ospital. Agad siyang nagpunta roon. Nagising na rin ang ina ni Yuri. Hinawakan niya ang kamay ni Kenwa at sinabing parang may nakita siya pero hindi siya sigurado. Bago pa niya matapos ang sinasabi, nakita niya si Yuri sa tabi niya. Umupo siya agad at hinaplos ang mukha ng anak, sigurado siyang ito nga si Yuri. Pareho silang umiiyak at tinatawag ang isa't isa. Dumating din ang ama at kapatid ni Yuri sa ospital. Nang makita nila ang yakapan ng mag-ina, hindi man nila maipaliwanag, pero si Yuri nga ang nasa harapan nila, ang taong matagal na nilang inaalala, bumalik na. Naantig si Yanji at napaluha. Bumalik si Yuri sa piling ng kanyang pamilya. Kinagabihan, natulog si Yuri sa tabi ng kanyang ina. Nag-usap silang mag-ina ng buong lamang. Matagal nang nasa tabi ng ina niya ang kaluluwa ni Yuri, pero hindi ito naramdaman noon. Parang isang panaginip ang lahat. Kinabukasan, maaga siyang lumabas. May nakita siyang medical report sa labas ng pinto, dala ito ni Kenwa. Naalala niya nang una silang magkakilala, pinili ni Kenwa ang thoracic surgery department dahil sa ina ni Yuri. Sinabi niya na kung sakaling may problema sa puso ang ina ni Yuri, dapat may doktor na palaging kasama nito. Nangakong siya na ang bahala sa ina habang buhay. Napaiyak noon si Yuri, pero matapos siyang mamatay, hindi na bumalik sa ospital ang ina niya, pero patuloy pa ring tinutulungan ni Kenwa ang ina ni Yuri sa pagpapatingin. Noong multo pa si Yuri, nasaksihan niya ang lahat ng ito. Labis ang tuwa niya na nakilala niya si Kenwa sa buhay na ito. Nagtatrabaho pa rin siya sa kindergarten bilang chef. Nang makita niya ang anak na papasok, siya na ang nagpalit ng sapatos nito. Alam ni Minjong na mahal ni Yuri si Siwoo.
Bago umalis, nagbigay si Yuri ng 2 lata ng kape kay Minjang. Sabi ni Minjang, hindi niya gusto yun at Amerikano lang ang gusto niya. Napatawa si Yuri dahil noong multo siya, nakita niyang palaging iyon ang iniinom ni Minjang. Hindi rin maunawaan ni Minjang kung paano alam ni Yuri ang bagay na iyon. Pumayag si Minjang na maging yaya si Yuri at magsundo kay si Wu. Nagdala si Yuri ng agimat at pulang munggo. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataon para palayasin ang mga espiritu sa bahay. Akala niya gumaling na ang anak pero habang kumakain sila sa tabi ng kalsada, nakatitig si Wu sa isang espiritu ng lalaki. Alam agad ni Yuri na multo iyon. Ibig sabihin, wala pa ring bisa ang pagpapalayas ng espiritu, nakakakita pa rin si Wu. Pagpasok ni Yuri sa bahay, may espiritong dumaan sa kanya. Hawak niya ang mahiwagang gamit ng shaman at agad sinundan ng multo. Pumasok ito sa kwarto nila Kongwa at Minjang. Nang bubuksan na niya ang pinto, sandali siyang nag-alinlangan, dati kasi bilang multo, ipinangako niyang hinding-hindi papasok sa kwarto nila. Pero para sa anak, hindi na niya iyon ininda. Nakita niya ang mga litrato ng kasal sa Tokudor at muling nalungkot. Akala niya wala raw ng espiritu kaya aalis na sana siya, pero bigla niyang ginamit ang agimat para hulihin ang iba pang espiritu. Nilinlang lang pala niya ang mga ito upang mawala ang kanilang pagbabantay. Hinarap niya ang espiritong nakadikit sa pader. Sinabi niyang pinapaalis na niya ito dati pero bakit nandito pa rin. May nadiskubre pa siyang isa pang babaeng espiritu, isang birheng multo na sumusunod kay Kongwa. Paulit-ulit siyang nagtangkang mapasok ang katawan ni Minjang pero hindi niya magawa. Ipinasa ni Yuri ang birheng multo sa shaman, parang tumutulong na siya sa trabaho ng shaman. Pero hindi siya kayang kontrolin ng shaman kaya pinasa ito sa kasamahan. Ang mga ganitong espiritu ay pumapasok lang sa mga pamilyang malakas ang yang energy. Dinala ni Yuri ang multo sa bahay ng 3 maltong ang anak ay piloto. Tinanong niya ang shaman, paano kung napaalis ko na lahat ng espiritu kay si Wu, pero nakakakita pa rin siya. Sagot ng shaman, ayos lang. Baka magiging katulad natin siya balang araw. Nayanig si Yuri sa sagot. Hindi niya hahayaang matulad sa kanya ang anak. Nagsalita siya kahit masaktan. Ang damdamin ng shaman. Matapos niyang sunduin si Wu, tinawag siya ni Hanjang sa bar. Sabi nito, inaka ni si Wu, pero yaya lang ang tingin niya sa'yo. Lumingon si Yuri sa anak. Doon niya inamin kay Hanjang ang katotohanan, gusto niyang mabuhay, gustong-gusto niya, pero dahil sa kanya nakakakita ng multo si Wu. Wala siyang magawa bilang ina, ito lang ang kaya niyang ibigay. Tanging sa kanyang pagkawala lang nagiging normal si Wu. Kinabukasan, tumanggap si Kongwa ng tawag mula kay Yuri, na aksidente raw ito habang tumutulong. Agad siyang tumakbo patungong Buong lakas niyang sinubukang huwag na muling maulit ang trahedya. Samantala, naiisip ng shaman ang sinabi ni Yuri na parang pangmamaliit sa tulad nila. Nalungkot siya, kinuha niya ang kanyang bag at sinimulan ang bagong araw ng trabaho. Pero paglabas niya, may misteryosong lalaki na hamarang sa kanya, may hawak itong tungkod na may numerong 8. Nagulat ang shaman at tinanong kung bakit ito naroon. Kalmado nitong sinabi na dahil walang balita, siya na mismo ang kukuha sa bata. Ang tinutukoy ay si Wu, ang anak ni Yuri. Isang matandang kaluluwa ang pilit na umaalis sa katawan ni Wu. Nang makita ito ni Yuri, agad siyang nagpanik at tinawag ang doktor para unahin ang matanda. Pero sabi ng nurse, dapat muna nilang alagaan ang taong katabi. Nawalan lang ng malay ang matanda, at walang naniwala kay Yuri. Biglang may banggaan sa kalsada at tumakbo si Yuri para iligtas ang matanda. Nawalan ito ng malay. Akala ni Kongwa si Yuri ang naaksidente kaya nagmadali siyang tumakbo sa Nang makita niyang ligtas si Yuri, napabuntong hininga siya. Sabi ni Yuri, nasa bingit ng kamatayan ang matanda at pinapasok niya si Kongwa para tingnan. Gamit ang flashlight, nakita niyang totoo nga, delikado ang matanda. Pinatawag niya agad ang cardiology department. Ilang sandali pa, lumabas si Kongwa at sinabing ligtas na ang matanda, hintayin na lang ang pamilya nito para sa operasyon. Pero nagtataka siya kung paanong nalaman ni Yuri na mamamatay ang matanda. Sabi ni Yuri, dahil sa tinatawag niyang sixth sense. Simula nang bumalik siya sa mundo, palaging kasama niya ang ina niya. Sabi ng ina ni Yuri, kahit mamatay siya ngayon, ayos na. Napadaan sila sa isang butik, may nakita si Yuri na magandang damit at binili ito para sa kapatid. Pero paggabi, napansin niyang ang kapatid niya ay may kaparehong damit din. Pareho pala silang bumili nito para sa isa't isa. Naalala nilang minsan ay nag-away sila dahil sa isang set ng damit. Pareho silang may hawak na gunting at pinutol ni Yuri ang damit ng kapatid. Nagalit ito at nagrambulan sila. Hindi nagtagal, namatay si Yuri sa isang aksidente. Labis ang pagdadalamati ng kapatid niya. Paulit-ulit nitong binabanggit ang pangalan ni Yuri. Nandoon lang si Yuri bilang kaluluwa at pinagmamasdan siya, nasasaktan at sinisikap siyang aliwin. Pagkatapos makatulog ni Yuri, umupo ang ama niya sa tabi ng kama at inalala ang mga panahong nawala sa kanila ang kanyang anak, at kung paano sila winasak ng matinding kalungkutan.
Nang magising si Yuri, nakita niya ang kanyang ama na hindi mapigilan ng pag-iyak. Labis itong ikinabigla at ikinasakit ng kanyang puso. Gusto sana niyang aliwin ang amang ngunit lalo lamang itong napaluha. Bumalik pa rin si Yuri sa kanyang trabaho sa kindergarten. Isang bata ang nagsabi ng isang lihim, na narinig niya umanong gusto raw siyang iwan ng kanyang ina, si Siwoo. Labis na kinainisan ni Yuri ang mga ganitong tsismis tungkol sa kanyang anak kaya tinanong niya ang bata kung saan niya ito narinig. Sinabi ng bata na narinig niya ito mula sa usapan ng kanyang mga magulang. Noon, ikinakalat pa ng ina ng bata na maghihiwalay na raw sina Siwoo at ang kanyang ama. Aksidenteng naipost ang balitang ito sa parent group ng kindergarten. Nang makita ito ni Hee-jung, labis siyang nagalit. Kasabay nito, galit ding nagtungo si Rai sa tindahan ni Hanjang. Nakita rin ni Minjang ang mensahe. Dahil dito, nagtipon sina Hanjang, Yuri, at Minjang. Nagmungkahi si Minjang ng isang plano gamitin ang dahas laban sa mga nagpapakalat ng tsismis. Nagbihis sila at naghanda para sa aksyon. Una nilang pinuntahan ng kindergarten upang komprontahin ang mga tsismosa. Habang nagaganap ito, magkasama si Kongwa at ang kanilang anak. Tinanong niya kung saan ididikit ang sticker. Idinikit ito ni Siwoo sa family photo nilang tatlo at biglang binanggit ang pangalang Yuri. Labis na nagulat si Kongwa, simula nang bumalik si Yuri, binago na nito ang kanyang pangalan. Paano nalaman ni Siwoo ang tunay na pangalan ng kanyang ina? Hindi alam ni Siwoo na may biological mother siya, pero bigla na lang niyang binanggit ang pangalang Yuri. Agad na nagtungo si Kongwa kay Yuri at ikinwento ang nangyari. Nang hawakan ni Yuri ang larawan, agad niyang naunawaan ang lahat. Hindi pala nakakita ng multo si Siwoo, kundi matagal na pala niyang alam ang tungkol sa kanyang ina. Naririnig pala niya ang iba pang mga multo na binabanggit ang pangalan ni Yuri, kaya niya ito nalaman. Labis ang pagkapuot ni Yuri sa sarili. Ngunit ayaw niyang malungkot si Kongwa, kaya hindi pa rin niya sinabi na siya ang multong sumunod sa kanila sa loob ng 5 taon. Habang pauwi si Yuri, hinarang siya ng isang estrangherong lalaki. Isa pala itong kasamahan ng shaman. Inakalang ordinaryong tao lang ito ni Yuri, kaya hindi niya pinansin at dumaan lang sa tabi nito. Ngunit iniunat ng lalaki ang kanyang baston, at agad na hinigop si Yuri papalayo. Noon niya naunawaan na hindi ordinaryong tao ang lalaki. May masamang kutob si Yuri, ngunit bigla siyang sinagip ng shaman. Sinabi ng lalaki na pansamantala lang siyang may iligtas ng shaman, dahil sa kakayahan ni Siwoo, darami pa ang mga exorcist na darating. Matapos sabihin iyon, naglaho ang lalaki sa dilim. Tinanong ni Yuri ang shaman kung sino ang lalaking iyon at kung bakit konektado ito sa kanyang anak. Sagot ng shaman, kasamahan niya ito ngunit walang puso't malupit. Sa tuwing lilito ito, wala nang multong naglalagi sa mundo ng tao. Sa ngayon, dahil kakaunti na lamang ang mga taong nakakakita ng multo, napagtuunan na nila si Siwoo. Tinanong ng shaman si Yuri kung talagang handa na siyang isuko ang pagkakataon niyang muling mabuhay. Sagot ni Yuri, ang pinakamamahal niyang nilalang ay si Minj, at ayaw niyang mawala ito sa kanyang anak. Kaya't buo ang loob ni Yuri na isuko ang muling pagkabuhay. Nangako naman ang shaman na paprotektahan si Siwoo sa loob ng 49 na araw, at siya na ang bahala sa lahat pagkatapos. Nagbigay si Yuri ng kagamitan sa shaman bilang paghahanda. Binigyan din niya si Minjang ng set na may baston at alarm para sa proteksyon. Sinabi ni Yuri na marami ng krimeng nangyayari kaya't kailangang bantayan si Siwoo. Isang araw, dinala ni Kongwa si Siwoo kay Yuri at sinabing may lakad siya, kaya siya muna ang bahala kay Siwoo. Ang totoo, alam niyang sabik na sabik ang pamilya ni Yuri kay Siwoo ngunit hindi sila makakilos na parang tunay na pamilya. Kaya't nagsinungaling siya kay Minjang at sinabing isasama niya lang ang bata sa anak ni Hong. Nabasa ni Yuri ang nasa puso ni Kongwa at labis siyang nagpasalamat. Nang marinig ng ama ni Yuri ang tawa ng bata, inakala niyang nananaginip lamang siya. Ngunit paglabas niya, nakita niya ang kanyang apo. Sa unang pagkakataon mula nang ipanganak si Siwoo, naranasan ng buong pamilya ang isang masayang araw bilang pamilya. Sa kasamaang palad, nakita ni Minjang si Kongwa habang naglalakad ito kasama ang bata. Napagtanto niyang nagsisinungaling ang asawa, hindi na lang siya nagtanong pa. Nang tumawag si Yuri upang sunduin si Siwoo, nagpasalamat siya kay Kongwa at sinabing labis na natuwa ang kanyang mga magulang. Ngunit habang nasa bahay, nag-aalala si Minjang. Nagpadala siya ng mensahe upang tanungin kung nasaan si Kongwa. Nang tinangka nitong sumagot, bigla na lang siyang tinawag ng exorcist. Tumakbo si Minjang papunta rito habang si Kongwa naman ay wala pa ring alam. Nakita lamang niya ang exorcist na nakatitig kay Siwoo na may seryosong ekspresyon. Ipinatong ng exorcist ang kanyang kamay sa ulo ng bata. Dito na hinawakan ni Kongwa ang kwelyo ng lalaki at tinanong kung sino siya. Ngumiti ito ng may kasamaan at inilahad ang lihim ni Yuri. Namulto pala ito sa loob ng 5 taon, araw-araw na sinusundan siya at ang kanilang anak, at muling mamamatay si Yuri. Dahil dito, dinala ni Kongwa ang kanilang anak sa bahay ng kaibigan. Muli siyang bumalik kay Yuri at umiiyak na sinabi na palagi pala itong nasa tabi niya.
Bakit niya nakayanin ang lahat ng iyon sa loob ng 5 taon? Lumuhad si Konghua at paulit-ulit na humingi ng tawad. Ramdam niya ngayon na naruroon palagi si Yuri, ngunit sa halip na makasama ito, pinanood pa niya itong masaktan habang pinakasalan niya si Minjang. Tumawag si Minjang kay Konghua ngunit naka-off ang telepono nito. Kaya't nagtungo siya sa tindahan ni Han Jong at doon niya nakita si Siwoo na biglang tumakbo palabas. Doon na nalaman ni Minjang ang kasinungalingan ng asawa. Nanginginig sa kaba, sinabing may emergency sa ospital kaya siya pinatawag. Hindi na siya tinanong pa ni Minjang. Sinabi ni Yuri na masakit sa kanyang makita sina Konghua at Minjang na nagpakasal, ngunit pinakiusapan niya ito na huwag masyadong sisihin ang sarili. Tinanong ni Yuri kung paano nalaman ni Konghua ang kwento ng multo. Ikinwento niya ang mga nangyari. Sabi ni Yuri, pwedeng kunin yun si Siwoo anumang oras. Kaya pinakiusapan niya si Konghua na bantayan ng mabuti ang kanilang anak. Sa mga sumunod na araw, hindi na iniwan ni Konghua ang anak ni isang hakbang. Napansin ito ni Minjang kaya tinanong niya si Konghua kung ano ang nangyayari. Sa wakas, sinabi ni Konghua na magkita sila sa kafe ng ospital sa hapon. Gusto niyang sabihin ang buong katotohanan tungkol kay Yuri. Nang hapon na, iniwan ni Minjang si Siwoo sa tindahan ni Han Jong. Sina Yuri at Han Jong ang magbabantay. Bumili naman si Minjang ng 3 pulse eres sa tabi ng kalsada upang ipakita ang pagkakaibigan nilang tatlo. Umupo si Yuri sa park bench at nagmuni-muni sa kanyang mga huling araw. Naroong naglalaro ang ama niya kasama si Siwoo, ngunit nang bumili siya ng inumin, may isang matandang babaeng nangangalakal ng basura ang biglang nadapa. Tumakbo ang ama ni Yuri upang tulungan ito. Naiwang mag-isa si Siwoo. Pagbalik ni Yuri, nakita niya ang ama niyang naghahanap ng bata. Labis siyang nag-alala. Hindi kalayuan, nakita ang exorcist na papalapit kay Siwoo. Nagtungo si Konghua sa kafe ngunit nadatnan niyang tumatakbo si Minjang sa labas, balisa. Nang malaman nilang nawawala si Siwoo, agad silang naghanap. Gabi na ngunit wala pa ring bakas ni Siwoo. Napayakap si Minjang kay Konghua habang si Yuri naman ay labis ang paninisi sa sarili. Umiiyak siya nang makita niyang may batang multo na kumakaway sa kanya. Pagkatapos, itinuro ng bata ang dulo ng slide. Dali-daling tumakbo si Yuri papunta roon at sa wakas ay natagpuan niya si Siwoo, natutulog pala ito sa loob ng slide. Sa hapon ding iyon, ang 3 maltong kaibigan ni Yuri ay nasa tabi ni Siwoo gaya ng dati. Nang makita nilang papalapit ang exorcist kay Siwoo, tinalikuran nila ang kanilang takot. Lumapit ang espiritu ng lalaki para ilihis ang atensyon ng exorcist habang ang dalawa naman ay tinulungan si Siwoo na magtago sa slide at huwag lumabas. Una nilang layunin ay hintayin pang makapag-asawa si Siwoo bago sila tuluyang lumisan sa mundo. Ngunit isinakripisyo nila ang Hungarian iyon upang masaklian si Yuri. Agad silang ipinadala ng exorcist sa Nirvana. Nalaman ni Yuri ang balita mula sa shaman. Umaasa siyang pagdating niya sa Nirvana, makikita niyang muli ang tatlo at makakapagpasalamat siya ng personal. Samantala, bumalik si Kwa sa kanilang bahay at inamin kay Minjang ang katotohanan, na si Yuri ang yaya na kumukuha kay Siwoo, at siya rin ang tunay nitong ina. Bumalik na si Yuri sa buhay. Isang araw, napansin ni Yuri na may maltong nakadikit kay Kyung. Tinanong niya si Kyung kung ano ang nagawa nito at bakit siya sinusundan ng multo. Natakot si Kyung at sinabing huwag siyang takutin, lalo't alam niyang nakakakita ng mga multo si Yuri. Wala siyang nagawa kundi kantahan ng sarili para kumalma. Pagkatapos ay nagtungo siya sa bar ng kanyang asawa. Inakala ng asawa niya na ilang araw na lang at mawawala na si Yuri, kaya't agad itong umalis at iniwan sa kanya ang bar. Natakot si Kyung at sinabing huwag itong umalis dahil hindi niya kayang mag-isa. Nang gabing iyon, tumawag siya ng shaman gamit ang nakuha niyang business card. Dumating ang shaman sa harap ng bar at nahuli ang multo. Hindi makapaniwala si Kyung sa kanyang nakita. Nag-usap sila ng shaman na nagsilbing tagapagsalin sa pagitan ni Kyung at ng multo. Tinanong ni Kyung kung bakit siya sinusundan nito. Sinabi ng multo na si Kyung Sang lang ang makakatulong sa kanya. Isa siyang kilalang baseball player na pinatay ng matalik niyang kaibigan para pagtakpan ang daye sa laro. Ipinagkunwari ito bilang aksidente. Kalaunan, namatay rin sa aksidente ang kaibigang iyon. Bago mamatay ang baseball player, humingi siya ng psychological counseling kay Kyung. Mahalagang ebidensya ang record na iyon para sa ina ng multo. Kapag ipinakita ni Kyung ang talaang iyon sa ina, nangangako ang multo na hindi na siya susundan. Samantala, si Minjang ay hindi pa rin makapaniwalang si Yuri ay namatay at muling nabuhay, kaya't nagpasya siyang alamin ang totoo. Maghapong magkasama sina Yuri at Hanjang, at nang paalis na sila, nakita sila ni Minjang. Sinundan niya ang dalawa mula sa bar hanggang sa isang bahay. Paglapit niya, nakita niyang may name tag sa pinto na may pangalang Yuri. Doon lang siya tuluyang naniwala na si Yuri nga ang tunay na ina ni Siwoo, at posibleng mawalan na sa kanya ang lahat. Sa bahay naman, masaya si Yuri na kumakain kasama ang pamilya at mga kaibigan. Naantig sa tuwa ang kanyang ama. Nang bumalik si Hanjang sa bar, sinabi niya kay Kyung na mawawala na muli si Yuri.
Gulat na gulat si Kyung. Dumating din si Kongwa sa bar at narinig ang pag-uusap. Tinanong niya kung bakit mawawala si Yuri. Ang pagkamatay ni Yuri 5 taon na ang nakalipas ay matinding dagok sa kanya, at ngayon ay mawawala na naman siya. Sa tingin ni Han Jiang, mas mabuting alam na ni Kongwa ang totoo. Sinabi niya na kung babalik si Yuri sa dati nitong kalagayan, bilang asawa ni Kongwa at ina ni si Wu, maaari pa siyang manatili sa mundo. Tinawag ni Kongwa si Yuri para mag-usap ng pribado. Pinagalitan niya ito dahil sa pagtatago ng totoo, at sinabing masyadong malupit iyon para sa kanya. Aniya, kung mawawala muli si Yuri, parang mawawala siya sa ikalawang pagkakataon. Umiiyak si Yuri at sinabi niyang nang mamatay siya noon, gusto na niyang tuluyang iwan ang mundo, pero nang makita niyang nalulungkot si Kongwa, hindi niya natiis at nanatili. Kalaunan, kalmado na si Kongwa at sinabi niyang kung matatagpuan ni Yuri ang kanyang lugar muli, dapat siyang manatili at ipagpatuloy ang buhay. Ngayong alam na rin ni Minjang ang lahat, umuwi si Kongwa para kausapin siya, ngunit wala siyang masabi. Si Minjang na mismo ang nagsalita, na ang lahat ng ito ay hindi naman talaga kanya. Kung totoong nabuhay muli si Yuri, handa siyang umalis at iwan si Kongwa at si Wu. Yumuko si Kongwa at mahina lamang na humingi ng tawad. Lalong nadurog ang puso ni Minjang. Samantala, ang piloto, ang pinakabata sa 3 multo, ay bumisita sa puntod ng kanyang mga magulang kasama ang kanyang kapatid. Nagulat siya nang makita ang larawang alala ni Yuri, dahil hindi naman ito ang naglinis ng kanyang kwarto kamakailan. Kakaunti na lang ang mga multo sa funeral home, karamihan ay naitaboy na ng exorcist. Dumating ang exorcist at nadaanan ng piloto. Nagtakbuhan ang mga multo sa takot. Nakita ng piloto ang exorcist na may tinuturo, pagkatapos ay winisiwas ang baston at sinipsip ang isang babaeng multo. Narinig ng piloto ang exorcist na sinabing ang kanyang mga magulang ay mga multong ligaw. Agad siyang lumapit at hinublat ang kwelyo ng exorcist. Nawala ng yabang ang exorcist at sa huli, sa gitna ng palakpakan ng mga multo, nahila siya palayo ng piloto. Sa kabilang banda, nais ni Kongwa na matupad ang hiling ng multong baseball player, kaya't inimbitahan niya ang ina nito sa ospital. Ipinakita niya ang medikal na talaan ng anak habang ito'y nabubuhay, na binanggit ang relasyon nila bilang mag-ina. Ayon kay Kyung, nais talagang magkaayos ng baseball player sa kanyang mga magulang. Umalis siya sa bahay dahil sa pagtatalo, at matapos ang ilang taon ay bumili ng regalo para makipagbati, pero nang gabing iyon siya ay pinatay. Akala ng ina ay may ginawang masama ang anak kaya patuloy siyang nagsisi. Ngayon lang niya naunawaan ang totoo at doon lang siya nakaramdam ng ginhawa. Upang mabigyan pa ng oras si Yuri para mabuhay, inanyayaan siya ni Kongwa na maglakad-lakad sa labas. Una niyang layunin ay mapalapit pa si Yuri kay si Wu, ngunit habang namimili, bigla na lamang huminto ang ina ni Yuri. Nakita ni Yuri ang nakaupong si Minjang na mag-isa at malungkot. Hindi niya maiwasang maalala ang mga panahong wala pa siya. Noong mga panahong iyon, madalas pumunta ang pamangkin niya rito upang maglaro. Kunyari lamang noon si Nanay Yuri na dumaraan at umuupo sa bangko. Kalaunan, naramdaman na lamang ni Minjang kung sino talaga siya. Mula noon, tuwing makikita ni Minjang si Nanay Yuri, sinasama niya si Siwu upang doon maglaro. Para sa ina ni Yuri, iyon ay isang biyaya. Nang lumaon, napagtanto ni Nanay Yuri na hindi pala iyon pagkakataon lamang. Nahulaan ni Minjang ang kanyang pagkatao. Ngayon, alam na rin ni Nanay Yuri kung bakit ganoon na lang ang lungkot ni Minjang. Kaya't umupo siya sa tabi nito at tinanong, alam mo ba kung sino ako noon pa man? Tumango si Minjang. Sinabi ni Nanay Yuri na dahil si Minjang ay ina ni si Wu, tiyak niyang maiintindihan nito si Wu tulad ng pagkaunawa niya kay Yuri. Gusto lamang niyang ipaalam kay Minjang na ang mga kinatatakutan nito ay hindi mangyayari. Ang mga salitang iyon ang naging pinakamalaking ginhawa para kay Minjang. Nagpasalamat si Nanay Yuri, at saka siya umalis. Pagsapit ng gabi, inihatid ni Kongwa pauwi si Yuri. Sinabi niyang nagbakasyon siya ng matagal at iniimbitahan niya si Yuri na bumalik sa kanyang dating trabaho. Ngunit seryosong sinabi ni Yuri na hindi na siya makakabalik. Ikinwento niyang matapos ang hapunan kasama ang pamilya at mga kaibigan, naging gaaman siya at nagtungo sa bahay ng shaman. Nang gabing iyon, ang una niyang sinabi ay gusto niyang mabuhay pa. Gusto niyang manatili kasama ang kanyang mga magulang at anak. Ngunit sinabi ng shaman na kung mananatili siya sa mundo, makakakita na ng mga multo habang buhay si Siwu. Dahil wala na sa mortal na mundo ang katawan ni Yuri, isa na siyang nilalang na kalahating tao, kalahating multo. Kung mananatili siya sa tabi ni Siwu, hindi magiging normal ang bata. Kaya't hiniling ni Yuri kay Kongwa na huwag na siyang pigilan. Bilang ina, hindi niya kayang sirain ang kinabukasan ng kanyang anak para lang manatili siya sa mundo. Sa huli, napilitan si Kongwa na tanggapin ang katotohanan. Pag-uwi niya, kinausap niya ang natutulog na anak at sinabing ang magandang babae sa kindergarten ang tunay na nagluwal sa kanya. Nais niyang kapag lumaki si Siwu, mapatawad siya nito sa kanyang naging desisyon. Samantala, natuklasan na rin ng shaman ang dahilan kung bakit muling nabuhay si Yuri.
Dali-dali siyang tumakbo sa templo at tumitig sa mga papel ng panalangin. Isa sa mga papel ay patuloy na gumagalaw. Doon niya natuklasan ang sagot. Kinabukasan, ibinalik niya ang prayer card kay Yuri, iyon ay hiling ng kanyang ina. Nakasaad doon na nais lamang ng ina ni Yuri na makita ang anak kahit minsan. Simula nang mamatay si Yuri, araw-araw siyang tapat na nananalangin sa templo. Sobrang pananabik at pangungulila kay Yuri ang nagtulak sa mga Diyos upang bigyan siya ng isang himala. Tinanong ni Yuri ang shaman kung ano ang layunin ng 49 na araw ng pagkabuhay. Ipinaliwanag ng shaman na ito ay isang pagsubok, nais malaman ng mga Diyos kung siya ay magiging sakam. Kung isasakripisyo ba niya si Siwoo upang manatili sa mundo. Nang maunawaan ni Yuri ang lahat, napawi ang kanyang bigat sa dibdib. At sa sandaling iyon, tuluyan na siyang naglaho, walang panghihinayang. Lahat ng gamit ni Yuri sa bahay ay nawala rin. Simula nang muling mabuhay si Yuri, paulit-ulit ang isang panaginip ng kanyang ina. Si Yuri ay nagpapalem sa kanya at tumatalikod palayo. Kahit mangyari man ang panaginip na iyon, handa na siyang tanggapin. Ngumiti siya at sinabing ihahatid niya si Yuri ng may ngiti. Bumalik si Yuri sa bahay. Bago siya tuluyang magpaalam, tinanong siya ng kanyang ina kung sa mga panahong wala siya ay palagi ba siyang nasa tabi nito bilang espiritu. Hindi sumagot si Yuri, kaya alam ng ina na tama ang kanyang hinala. Humingi ng tawad ang ina. Sa sobrang pagkalugmok niya sa sariling lungkot, hindi niya naisip na laging naroon si Yuri. Hindi na sana niya ipinakita ang matinding kalungkutan noon. Sa panahong iyon, aalis na si Minjang mula kay Konghwa. Plano rin niyang ihatid si Siwoo sa paaralan sa huling pagkakataon. Ngunit nakita niyang inilabas ni Siwoo ang band-aid mula sa bulsa at idinikit ito sa kamay ni Minjang. Akala kasi ng bata ay may sakit si Minjang dahil sa lungkot nito, kaya nais niyang gamutin ito. Naantig si Minjang at niyakap si Siwoo ng mahigpit. Samantala, pumunta si Yuri sa pub ni Hanjang. Ibinigay ni Hanjang ang isang bracelet na dinala ni Minjang para sa kanya, isang friendship bracelet na nabili noon ni Minjang. Sa kabila ng lahat ng nangyari, tinanggap pa rin ni Minjang ang pagkakaibigan nilang tatlo. Nang marinig ni Yuri na nais makipaghiwalay ni Minjang kay Konghwa, agad niya itong pinuntahan. Sinabi niyang huwag itong umalis. Isa lang ang dahilan kung bakit siya aalis, para hindi na masaktan si Minjang. Nabigla si Minjang, halo-halong damdamin ang naramdaman niya. Bahagi roon ay ayaw niyang iwan ang kaibigan, pero hindi rin niya alam kung paano haharapin si Yuri. Kaya't kinausap niya si Konghwa at inamin ang nilalaman ng kanyang puso. Hindi lang dahil kay Yuri kaya siya aalis, kundi dahil hindi kailanman binuksan ni Konghwa ang puso nito para sa kanya. Palagi lang siyang humihingi ng tawad sa simpleng paraan. Kaya't sinabi ni Konghwa, maraming iniwang panghihinayang si Yuri sa kanya, kaya ayaw na niyang ulitin ang parehong pagkakamali. Ganoon ang naging pakikitungo niya kay Minjang. Doon lang napagtanto ni Minjang, ngayon lang talaga binuksan ni Konghwa ang puso nito para sa kanya. Bakit ngayon lang? Sabi niya, hindi na ako aalis sa'yo, Konghwa. Pinayuhan niya si Konghwa na ihatid si Yuri ng buong puso nang walang pagsisisi. 3 araw na lang ang nalalabi sa buhay ni Yuri. Gumawa siya ng listahan ng mga bagay na hindi pa niya nagagawa. Una sa lahat, tuparin ang pangakong ipag-barbecue ang mga multo sa funeral home. Napatingin ang waiter sa kanya habang nagsasalita mag-isa, tila nagtataka. Isinulat ni Yuri ang mga pangalan ng multo sa puting papel. Ito raw ang Diyos-Diyosan na kailangan para makakain ang mga multo. Noon, ni Momo ay wala silang natitikman. Ngayon, sobra-sobra pa. Lahat sila ay team time na nagpasalamat kay Yuri. Ang susunod niyang layunin ay suklian ang lahat ng tumulong sa kanya, isang simpleng pagkain lamang ang kailangan. Ikatlo, ang namnamin ng simpleng pamumuhay. Napagtanto niyang lahat ng nasa listahan niya ay may kinalaman sa pagkain kasama ang iba't ibang tao. Ika-4, magpaalam sa kanyang pamilya. Sa totoo lang, isang menu ang isinulat niya. Ang huling kahilingan, magpaalam sa taong mahal niya. Ibig sabihin, ito na ang katapusan ng kwento, at ang mga luha. Nagkampong si Yuri kasama ang pamilya ni Hanjang. Binigay sa kanya ni Hanjang ang liham mula kay Minjang. Isinulat ni Minjang na wala siyang tapang na humarap kay Yuri, kaya sulat na lang ang kanyang paraan para maipahayag ang saloobin. Nagalit siya kina Yuri at Konghwa dahil itinago nila sa kanya ang lahat. Ngunit higit sa lahat, nagsisisi siya sa pagkawala ng isang kaibigan. Masaya siyang nakilala si Yuri. Nais niyang sa nalalabing oras nito, maging masaya ito. Siya na ang baalang mag-alaga kay Siwoo. Si Siwoo ang pinakapinag-aalalahanan ni Yuri. Kaya ang mga salitang iyon ni Minjang ang naging pinakamagandang regalo sa kanya. Matapos ang hapunan, kinausap ni Yuri si Konghwa sa huling pagkakataon. Ang pinakamasakit para kay Konghwa ay hindi niya nasaksihan ang paglaki ng anak nila. Hindi rin niya nakasama si Yuri hanggang sa tumanda. Hiling ni Yuri na maging masaya si Konghwa kahit hindi na siya kasama. Para kay Siwoo, dapat ay maging masaya siya. Kapag siya ay malungkot, dapat siyang ngumiti. Sinabi ni Konghwa na mamimiss niya si Yuri. Ang tanging itatago niya ay masasayang alaala. Namumulaklak na ang mga bulaklak sa kanilang hardin.
Dumating na ang araw ng paglisan ni Yuri. Nagpaalam siya kay si Wu sa parke. Sa unang pagkakataon, tinawag siya nitong nanay. Isang pamamaalam na sumakit sa puso ni Yuri. Bago siya tuluyang umalis, dumating ang shaman. Sinabi nitong kakaunti lang ang mga taong nabibigyan ng pagkakataon na makapagpaalam sa lahat. Isang biyaya iyon mula sa langit. Ngunit may isa pa siyang hindi napapaalaman. Binigyan siya ng shaman ng salamin at pinayuhang magpaalam sa sarili. Tumingin si Yuri sa salamin at nagpaalam sa sarili. Wala na siyang anumang pinanghihinayangan. Tahimik siyang lumakad palayo. Sa huling bahagi ng palabas, sinabi na kapag napunta ka sa langit, may dalawang tanong. Una, masaya ka ba sa buhay mo? Pangalawa, napasaya mo ba ang iba? Subukang sagutin mo ito sa sarili mo. Iyon lamang ang kwento ngayong araw. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli.